dagdagan ko lang, no? Anything na ninonotarize, no? Anything na pinanonotaryo, uh, it is not completely considered a private document, no? So, lahat ng ninonotaryo, pinapanotaryo, lahat ng documents yan, kasi nabanggit ko dun sa nauna kong vlog, contracts. Hindi lang gawin na nating general. Pag pinapanotaryo, yung mga document na yon, hindi lang contract, whether yung deed of sale or yung basta dumadaan yan sa notary public, hindi yan. Hindi ko lang kasi alam mo yung deed of sale kasi hindi mo mabibenta, but anything na ninonotarize o dumadaan sa notaryo, hindi mo yan mako-considered na public documents, private. Hindi mo siya anything na dumadaan sa notary public, hindi mo yan pwedeng ilagay as private documents, kasi pag nanotaryo na yan, public documents na yan. Ibig sabihin, pwede mo nang gamitin yan sa korte. Kaya kita mo, ang isang ginagamit dun sa magpapile ka ng breach of contract, pag lumabag ka sa kontrata, pwede na lang kung onerous contract yun, ha? Di ba? So yun. Anything that is being notarized, it's not considered completely as private documents. No? Yun lang ang disadvantage, kasi pag public documents yan, pwede nang gamitin sa korte yan, admissible evidence na yan. So yun yung magandang natututunan natin, no? Lahat ng ninonotarize, hindi lang contracts, lahat ng ninonotarize, hindi mo siya completely mako-considered as private documents. Anything na wala dun sa description na yun, pwede mo makonsidered na private documents. No? So kasi baka kulang kasi, so dinagdagan ko lang. So yun lang po.